Mga kapuso, ilang beses na ba tayong napapakamot ng ulo tuwing hawak na natin ang ating bill sa kuryente? Lalo na ngayong panahon, bawat kilowatt hour mahalaga. Pero alam nyo ba na may mga paraan para mas maging magaan sa bulsa ang ating konsumo sa kuryente? Dito sa Pilipinas, karaniwan ng problema ang mababang power factor na nagdudulot ng pag-akyat ng konsumo sa kuryente. Pero huwag mag-alala mga kapuso, may solusyon na diyan. Isang teknolohiya mula sa Japan, Germany, at USA, ngayon ay nandito na sa ating bansa. Samahan niyo ako at ating alamin kung bakit kailangan ng power factor device sa inyong mga tahanan at kung paano ito makakatulong sa ating mga gastusin sa kuryente. Bago tayo tumungo sa solusyon, unawain muna natin ang problema. Ang power factor, mga kapuso, ay parang sukatan kung gaano ka-episyente ang paggamit natin ng kuryente. Isipin nyo na lang, may dalawang klase ng kuryente ang talagang nagagamit natin at ang nasasayang lang. Ang ideal o pinakamainam na power factor ay 1 o 100%. Ibig sabihin, lahat ng kuryenteng pumapasok sa ating mga bahay ay nagagamit natin ng maayos. Pero sa totoong buhay, madalas mababa ang ating power factor, lalo na kung maraming appliances ang sabay-sabay na ginagamit. At dahil dyan, mas mataas ang kuryenteng dumadaloy sa ating mga kable, kahit hindi naman natin ito lubusang nagagamit. At alam nyo ba, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang ating electric bill. Kapag mababa ang power factor, parang traffic sa EDSA, ang sistema ng kuryente sa ating mga bahay. Dahil masyadong maraming kuryenteng dumadaloy, nag-iinit ang mga kable, transformer at iba pang kagamitan. At tulad ng traffic, kapag masikip ang daloy ng kuryente, mas malaki ang tsansang magkaroon ng aberya. Posibleng masira ang ating mga appliances o di kaya mag-brownout. At syempre, ang pinakamasakit sa bulsa, posibleng tumaas ang ating electric bill. Kahit hindi direktang sinisingil ang mababang power factor sa atin, mas malaki ang demand ng kuryente sa ating mga bahay. Lalo na kung mahilig tayo gumamit ng aircon, refrigerator, washing machine, at iba pang appliances na nangangailangan ng malakas na kuryente. Chapter 3. Ito na nga mga kapuso, ang power factor device. Ang makabagong teknolohiyang ito ay parang traffic enforcer ng kuryente sa ating mga tahanan. Tinutulungan itong maging mas maayos ang daloy ng kuryente at binabalanse ang power factor. Paano nga ba ito nakakatulong sa ating electric bill? Una, nababawasan ito ang enerhiya na nasasayang. Dahil mas nagiging epektibo ang paggamit natin ng kuryente, mas kaunti ang ating konsumo. Pangalawa, mas ligtas ang ating mga tahanan dahil naiiwasan ang sobrang pag-init ng mga kable at appliances. At pangatlo, posibleng makatipid din tayo sa maintenance at repair ng ating mga gamit dahil mas tumatagal ang mga ito. Chapter 4. Bukod sa pag-install ng power factor device, may mga simpleng paraan din para mapanatili ang mataas na power factor sa ating mga tahanan. Una, siguraduhing nasa maayos na kondisyon ang ating mga appliances. Ang mga sirang appliances ay mas maraming kinukonsumong kuryente at nakakababa ng power factor. Pangalawa, gumamit ng energy-efficient appliances. Ang mga modernong appliances ay dinisenyo para mas maging matipid sa kuryente at magkaroon ng mas mataas na power factor. At panghuli, huwag nating kalimutang patayin ang mga appliances na hindi ginagamit. Kahit nakasaks lang ang mga ito, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente at nakakaapekto sa power factor. Sa kabuuan, mga kapuso, ang pagkakaroon ng maayos na power factor ay hindi lamang nakakatulong sa kaligtasan ng inyong bahay, kundi pati na rin sa pagbawas ng inyong konsumo sa kuryente. Isipin nyo na lang, ang perang matitipid nyo sa kuryente ay magamit nyo pa sa iba pang mahahalagang bagay, tulad ng pambili ng masustansyang pagkain, pang-aral ng mga bata, o di kaya'y panggastos sa bakasyon. Kaya mga kapuso, alamin ang tungkol sa power factor device, at simula na ang pagtitipid sa kuryente.